Sige po, tayo po ay tumayo. Can I just invite everyone na tayo tumayo to begin yung gawain natin with a prayer. Sige. Pwede ba nating palakpakan ng Lord? We made it. Hallelujah. Come on, minsan pa. Palakpakan natin ng Panginoon. Lord, salamat po, O God, sa araw na ito, O God. We believe that the Holy Spirit lead us into this place, O God, into your house upang minsan pa ay mapuno kami. Ang sabi niyo po, Panginoon, ay those who come to me will never be hungry again, and those who believe in me will never be thirsty again. Kaya po sa umagang ito, dalangin po namin, O Diyos, na makatagpo namin ang kasapatan mula sa inyo, O God. Lord, nananalangin po ako sa aking pong mga kapatid, Lord. Bigyan niyo po sila ng heart of expectation upang sila mismo, Panginoon, ay manalangin, O Diyos, sa araw na ito na makareceive sila ng salita mula sa inyo na siyang pupuno, Panginoon, ng kanilang buhay. Salamat po ng marami, Ama, and also, God, we just entrust to you, Lord, yung gagamitin niyo ngayong araw na ito. Hayaan mong mapuno po siya ng mga salita niyo, Panginoong Isus, na siyang magpapala sa amin, O God. We want to hear God today, Lord. Kaya po, Lord, we are just welcoming your Holy Spirit na siyang magsalita para sa Kanya kung ang gagamitin yung speaker for today, Panginoong Yesus. Lord, we receive and we declare your anointing. For without your anointing, Lord, wala pong kabuluhan ang aming gagawin, Panginoon. We just receive, Lord, anointing upon anointing, Lord Jesus. Kami po, we humble ourselves to you, Lord Jesus. Maraming beses pong sinasabi nyo sa Biblia, may puwang sa puso nyo ang nagpapakumbaba. Kaya we are coming before you, God, in full humility, Lord, na wala po kami ibang acknowledge sa aming buhay, kundi kayo lamang, Panginoon. Kami nagpapakumbaba, Lord, nananalangin na sa buhay na ito, Panginoon, mas lalo ka pa naming maranasan, O Diyos. Lord, ini-entrust na po namin, Lord God, yung kabuuan ng nagawain ng service na ito, Panginoon. God, may we experience the victory from the Lord today, Panginoon. Wala po kaming nais, O Diyos, kundi ang pagtatagumpay ninyo sa aming buhay ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat na marami, Ama. Lord, batid niyo po ang kakulangan, Panginoon. Batid niyo po ang nais ng bawat isa sa amin. May you meet us, Lord God, sa mga kakulangan na ito, Panginoon Jesus. So God, we lift up all our weaknesses to you sapagkat ang aming weaknesses, doon mo napapatunayan ang yung strength sa amin, Lord. Salamat po, Lord. I'm just praying, Lord, na ma-encourage ang mga kapatid ko for today, Lord, na itaas na po ang lahat-lahat sa inyo and they may receive, Lord, your strength and your grace today, Father, upang, Panginoon, matapos tong araw na ito, punong-puno ng magagandang testimony sa aming mga labi dahil minsan pa naranasan namin ng Diyos. Lord, I also entrust into your hands ang worship team, Father God. Hayaan mo, Panginoong Jesus, Lord, na as we worship, Lord God, may we receive the peace, Lord. May we receive the living hope as we worship. And Lord, we have witnessed, Lord, kung paano kayo kumilos in the Old Testament time that as they begin to worship, we begin to work, O God, in their behalf, Father God. Hayaan mo, Diyos, na habang kami ba'y nagpupuri, maranasan po namin yung pagtatagumpay ninyo, Panginoon. So I'm just praying for them, Lord. Let your anointing, Lord, let your special touch be on them, Lord, sa kanila pong pagkakatawag, O God. Nagagawin po namin ito, Panginoon. Bahagi po ng pagpupuri namin sa inyo. Hindi dahil, Panginoon, may kakayanan kami, kundi bahagi ng pagpupuri, kabahagi ng pasasalamat namin sa inyo dahil tinawag niyo ang aming buhay upang maglingkod sa inyo po ang presensya, Panginoon. Salamat po. Lord, pinagkakatiwala na po namin ang lahat. And we rebuke the works of the enemy over this place. Hindi namin hinahayaan na magawa ng kaaway sapagkat ito'y sa inyo, Panginoon, sapagkat ito'y tahanan ninyo. In the name of Jesus Christ, I'm just acknowledging the victory of God. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating batiin yung katabi natin ng isang mapagpalang umaga sa'yo? Magpalang umaga. Ayan, yung may mga ngiti. Ayan, praise God. Sige, sino po nagagalak at naririto po siya sa bahay-sambahan ngayong araw na ito? Magsabi na malakas na Amen! Amen. Amen! Sige, pwede bang itaas natin yung mga kamay natin? Both hands, ayan, reach to the heaven. Mataas pa! Ayan. Do you know that form is a form of, Lord, I surrender it all to you. Na sinasabi mo, Lord, kung wala ka, wala akong magagawa. And it's also a form of thanksgiving to the Lord that, Lord, salamat, napakabuti mo sa aking buhay. Amen?
Amen. Ngayong umaga na ito, tayo'y magpupuri, tayo'y sasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng mga awitan, sa pamamagitan ng mga musika. No po, kaya samahan niyo po akong bigyan ng adoration, ng papuri ang Panginoon. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong basahin ang Psalm 145 verse 1 to 7. Samahan niyo po ako. Sabi po dito, I will exalt you, my God the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great, sabi po dito, great, dakila. Great is the Lord and most worthy of praise. Most worthy, walang natatangi kundi ang Panginoon lamang. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. They tell of the power of your awesome work, and I will proclaim your good deeds. They celebrate. Tayo po'y nagsiselebrate ngayon. They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness. Palakpakan po natin ang Panginoon as we celebrate and joyfully sing of His righteousness, of His goodness, of His glory, of His greatness in our lives. Hallelujah. You deserve it all, oh God. Hallelujah. Great, great, great are you, Lord. Amen. Praise God. Come on, give your best to the Lord, for He deserves it. All for you, oh God, all for your glory, Jesus. Hallelujah. Come, let us worship. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what the Savior has done. See what His love overcomes. See how His Amen. Love overcomes. He has done great things. He has done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have
Your name lifted high, oh God. You have, oh hero of heaven, you conquer you bring us, you break every captive, oh God. Yes, Lord. You are great and mighty. Hallelujah. Our Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Hallelujah. Praise God. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, let's continue to sing. We will never be the same. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 the fight is now over, war has been won. The power of your name, Jesus, Jesus the Christ, has made us alive. Yes, we will never be the same. We will never be the same. Amen. All that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you. All that we are, oh God, all that we are for your glory, all that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory, we praise you, we praise you. Oh, 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 oh. What a sacrifice you gave down your life to save a sinner's heart like mine. Come on, I surrender all. I surrender all to you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to your name. All that we are for
Hallelujah. Patuloy kaming sasamba sa iyo, O Diyos. Patuloy ka naming itatanghal ang kalwalhatian mo. Lord, nais namin ang presensya mo sa aming mga buhay. Nais naming ma-encounter ka. Maranasan ka, Panginoon. Araw-araw ng aming buhay, not just here in the church, but every single day ng aming buhay, ang pagpaparanas mo kung sino ka. Hallelujah. Lord, may we continuously encounter you this morning as we worship, as we sing songs of praise unto you. Hallelujah. The very desire of our hearts is to give you glory and your very presence, Panginoon. Come on, church, commune with the Lord. Lift up your spirits. All to you, Jesus. Jesus, all glorious, creating us a temple, cold as living stones, where you're enthroned. And as you rose, and as you rose from death and power, so rise within our worship, rise upon our praise, and let the hand that saw you raise clothe us in your glory, and draw us by your grace. Oh, the glory. Come on, of your presence. Of your presence. The presence of the Lord is what we ask. We, your temple, give you reverence. Come and rise from your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace. As your presence, His presence now fills this place, now fills our hearts. Hallelujah. Minsan pa, Jesus, so glorious. Jesus, all glorious, creating us a temple, whole as living stones, where you're enthroned. And as you rose, and as you rose from death, this is how powerful our God is. So rise within our worship, Lord, for you deserve it all. Hallelujah. Rise upon our praise, and let the hand that saw you raise
voices of the people of the Lord. Yet sings my soul, my Savior. Come on, church. Tell how great God is in your life. Hindi nakadepende. Hindi nakadepende kung anong meron tayo sa kadakilaan ng Panginoon. God is great no matter what. Come on, sing how great He
mga anak ng Diyos, the temple of God, na pinagpala ay magsabi ng malakas na Hallelujah! One more time, Hallelujah! Oh, praise your name, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Good morning, church. A blessed Sunday, everyone. So, as we continue worshiping God, sa awitin po natin kanina, sabi, di ba, is Jesus worthy of it all? Amen po ba? Amen? Amen? Kaya po ba natin yun patunayan? Kaya po ba nating patunayan that Jesus is worthy of it all? Amen. O madali lang po siyang sabihin dahil napakaganda ng awitin. So, right this morning po, I would like to challenge everyone who believes that Jesus is worthy of it all. Can we also prove that He is worthy of our giving? Ayan na po ang challenge, no? So, hindi ko na po kayo tatanungin kung amen or not. Patunayan po natin na totoo pong karapat-dapat ang Panginoon hindi lamang ng pag-awit, hindi lamang ng pagsamba, no? Kundi sa pagbibigay din. It is because when we give that we that we show that we really trust Jesus, that we really believe na yung ating pong ipagkakaloob, bagamat sa isip po natin, bagamat sa calculation po natin, mukhang hindi kakayanin, but we believe with all our hearts and cheerfully that He is worthy of this giving. That's why we entrust our finances to Him. So this morning po, sabi ulit ni Pablo sa mga taga-Korinto, God loves a... So this is a good reminder for us every time we give. God loves a what? What kind of giver? Cheerful. So this morning, let's all pray. Heavenly Father, we continually praise and worship you. We have gathered together na may bigay lahat ng papuri sa inyong anak na si Jesus. At Panginoon, sa umagang ito, may you accept our giving, our tithes, our offering, our sacrifice, O Lord, as we partake and participate in this ministry, O God. Panginoon, dinadalangin namin na ikaw ang siyang magsiwalat ng laman ng aming puso. Alam mo na may desire kami na magbigay ng papuri at i-honor ka through our giving. And may we pray, O God, na sa mga aming pagdududa, aming agam-agam, ang inyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng comfort, ng kapayapaan na alam namin na hindi niyo po kami pababayaan sapagkat ikaw ang Diyos na unang nagpala sa amin, Panginoon. Ito ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Welcome po. Good morning po sa bawat isa. Pasensya na po, binigyan ako ng mga papel dito. Iba-iba ang sulat. Hindi ko alam kung mga doktor itong mga nagsulat nito. Amen. Welcome. Welcome po sa ating gawain ngayong Sunday. At every Sunday po, we are announcing this sa mga ating mga gawain, no? And actually po, pasensya na, lagi naming welcome yung mga bago lang. Pati yung mga luma, welcome na rin po, ano? Yung mga ating members natin. And we would like to welcome, may bago po tayong ano rito na mga kapatid. Kapag tinawag ko po ang pangalan nyo, tumayo lamang po kayo, ano? Tapos po, at the later part ng announcement ay patatayuin ko po kayo uli at ipagpe-pray namin po kayo, ano? Sige po. Pagkatapos kung tawagin ang pangalan nyo, tayo lang kayo, then you can sit down. Then afterwards, uulitin ko, patayuin ko kayo uli to pray for you. Katawag ko po si Brother John Michael M. Macula. Ay, ayun pala. Tatago ka kasi, kuya, eh. Sige, makakaupo ka na. At saka si Micaela M. Macula. Ayan. Huhulaan ko, magkapatid kayo. Parehas ang tatay nyo at nanay nyo. Sige, makakaupo na kayo. And we have a visitor, si Brother Adrian B. Vital. Nasaan po siya? Ayun. At saka si Sister Bea Vital. Welcome po. Ano to? First timer din pala. Si Brother Davidson Faustino. Saan po? Ay, ayun. Welcome. Sige, mamaya po ipag-pray natin, ano? So, ang ating pong gawain every Sunday, ano? Sa Sundays po, meron tayong Youth Sunday School that starts at 9 a.m. Hindi po every week ito, every second and fourth Sundays lang po, ano? Then Adult Sunday School starts at 9:30. Headed by our teacher, si Teacher Susan po, dito sa Daas. Then our Sunday service starts at 10 a.m. hanggang month of February. And we have a live group after yung service po every second and fourth. Pagkatapos po ng service natin. Ayan. Hindi po eksaktong 12 nun yan, pero pagkatapos po ng service natin. At meron po tayong mga gawain sa labas po ng ating Bahay Sambahan. Our prayer meeting every Thursday at 6 p.m. dito po, hindi po dito. Ginagawa po yan sa baba. So yung mga may free time po na malapit dito sa church, most especially for those who live in Sindalan, dyan sa may Kalulot, ano, pwede po kayong pumunta rito. Samahan niyo po kami at pag-aralan natin ng salita ng Panginoon. And we have a Bible study every 6 p.m. po sa St. Dominic that every Monday. Ano po? Ito po ay headed by ang ating evangelism pastor, si Pastor Romel Estavillo. Ayan. At saka meron po tayo sa Northville, I think this, for Northville, i-schedule po kung saan yung lugar. Yung sa Kalaan BH po, kina Konsehal Soseng Garcia po. Ayan, alas 6 din po yan. Every Friday din po siya. Baka malito po kayo, ano? Parehas na kabiyawan ito. Every Friday. Pero po, dun sa isang lugar ng Kebiawan, which is 5 p.m., si Pastor Romel pong nandun. Dun sa Kalayaan naman po, which is the same also na ginagawa likod na ng Kebiawan, si Pastor JB po ang nag-head dyan. Ayan. Ano pa ba? Ayan, every third Sunday po, mag-start na po yan, I think this February. Tama? This February po, meron tayong membership class for those who would like to
call themselves na talagang kabilang na po kayo sa CCLCC, magkakaroon po tayo ng membership class. Ano po, ituturo po rito ni Pastor JB. Yan, siya po yung magtuturo dito. Yan, ano pa? Siyempre po, as much as possible po, wala munang kakain. We really have to concentrate in listening the Word of God. Pero of course, yung mga bata, hindi natin mapigilan yan. Parang ano yan, parang Pac-Man. Kumakain palagi. Pero, pakiusap lang po, kung hindi natin maiwasan na pakainin yung mga bata, siguro naman pwede nating iwasan yung pagkakalat. Ano po? So yung mga pinakainan na balat ng biscuits or something, ibulsa nyo na lang po. At itapon na lang natin paglabas. Of course, bago tayo umalis, linisin. Okay? Ano pong oras na tatapos ang ating bahay-sambahan? Dito sa bahay-sambahan, ang ating pananambahan. Anong oras po? Alas 12. Ano po? Uy, nakalimutan ko pala. Lagi palang nababanggit ito. Doon sa likod po yung pinakahulihan. Hindi yung huling-huli. Yung mga puting upuan po dyan, yung pinakahuli, nurserve po yan para doon sa mga may mga bata na nagpapadede. Ayan. At saka mga buntis. Natawa si Mami kasi sabi ko na buntis. Nakaupo siya doon sa dulo. Ayan. So ulitin ko po, anong oras po natatapos ang ating pananambahan, ang ating service? 12 o'clock. Ano po? Sinong gustong matapos ng maaga? Para naman kayo mga intro voice. Amen, amen. Isa-isa. Sino bang gustong maagang matapos ang ating pananambahan, ang ating service? Amen po. Anong oras niyo po gustong matapos? 11:59. Anong oras niyo po gustong matapos? Ano po? Sige po, anong oras niyo gustong matapos? 12. Gusto niyo po pagdating ng 12, hahatakin nating pababa ang pastor. Gusto niyo po ba yun? O kaya 11:59 pa lang, aakit ako dito. Or kung sino man nagsasalitang pastor, o kung sino man sabi niyo, ay pastor, tama na, alas 12 na. Gusto niyo po ng ganon? Hindi. May good news po ako sa inyo. Maaga na po ang ating uwi. Starting March, sa March po, 2025, uwi po tayo ng 11 o'clock. Pero darating kayo ng 8 o'clock. So starting po, yung announcement po natin kanina, which our service starts at 10 a.m. So darating pong Marso, gagawin na po nating 9 a.m. Amen. So mag-a-adjust po tayo, aatras tayo ng isang oras ngayon. Kung ano man po yung nakita yung schedule kanina, we will going to move backward. So ano po yan? So yung Sunday school po natin starts instead of 9 a.m., it will start 8 a.m. So adult Sunday school naman po, instead of 9:30, it will start 8:30. So yung Sunday service po natin, mag-start ng alas 9. Okay po? Then, matatapos tayo ng 11. O, di ba maaga? Ang concern doon, maaga din kayong gigising. Okay lang po ba yun sa atin? O, may ilang linggo pa? May 4 na linggo pa kayong magbarat-barat. May 4 na linggo pa po hanggang March. Kasi 5 pa. Okay po, kakaintindihan po tayo. So starting March po, ang service po natin, it will start instead of 10 a.m., it will be 10 a.m. And lastly po, for all the leaders, after the service po, kung pwede po magpaiwan, because we will going to talk about the couples night this coming February.
Okay po. Then I would like to ask doon sa mga tinawag ko po kanina, kahit yung mga visitors, si David Faustino, si John, si Sir Michael, si Brother Adrian, saka si Sir Bea na tumayo ulit. We're going to pray for you. Sige Brad, tatayo lang po tayo. Diyan ka lang. Huwag kang maniwala doon, pinapakyat ka sa stage. Ano? Diyan ka lang. Tinakot mo kaya ayaw tumayo eh. And can I ask everybody to stretch our arm for them so we can pray for them. Father God, we thank you, Lord, sa umagang ito that dinala niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid dito upang makilala kang lubos, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila, Panginoon, dahil dun sa willingness na, Panginoon, at pumunta sa rito at makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang kanilang mga puso at malaman nila, Panginoon, ang tunay na salita na nanggagaling sa iyo at makilala ka nila kung sino ka talaga, O Lord God. Lord, give them the wisdom, the knowledge, and the understanding that it's coming from you and teach their heart, O Lord God, na alam po namin, Panginoon, na sa kanilang puso, hindi po sila pupunta rito kung hindi ka nila nais makilala, Panginoon. Bless them, O Lord God, and guide them. In Jesus' name we pray. Amen. Handa na po natin ang ating mga sarili sa ating pakinig ng salita ng ating Panginoon to be given by our senior pastor, Pastora Vicky Versosa. Magandang umaga po sa bawat isa. So, ito po yung new catechism. May mga questions po. May mga question po every Sunday. At the same time ay sasagutin po ito. So, basahin po natin. Ilang persona mayroon ang Diyos? Okay. Salamat po. So, mayroon 3 persona sa isang tunay at buhay na Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, sila ay magkakatulad ng kalikasan at pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian. So, maliwanag po sa ating lahat na ang Diyos po ay meron pong 3 persona po, God the Father, Son, and the Holy Spirit. So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagbasa mula sa Hebrews chapter 7. Actually, medyo mahaba-habang talata po ito. I think 28 verses. And I pray that you will bear with me as we read Hebrews chapter 7. So, dito ko na lang po basahin at mas malaki po dito sa harapan. Okay. This Melchizedek was king of Salem and priest of God Most High. He met Abraham returning from the defeat of the kings and blessed him. And Abraham gave him a tenth of everything. First, his name means King of Righteousness. Then also, King of Salem means King of Peace. Without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life. Like the Son of God, he remains priest forever. Just think how great he was. Even the patriarchs Abraham gave him a tenth of the plunder. Now the law requires the descendants of Levi who become priests to collect a tenth from the people, that is, their brothers, even though their brothers are descended from Abraham. This man, however, did not trace his descent from Levi, yet he collected a tenth from Abraham and blessed him who has the promises. And without doubt, the lesser person is blessed by the greater.
In the one case, the tenth is collected by men who die, but in the other case, by him who is declared to be living. One might even say that Levi, who collects the tenth, paid the tenth through Abraham. Because when Melchizedek met Abraham, Levi was still in the body of his ancestor. If perfection could have been obtained through the Levitical priesthood, for on the basis of the law was given to the people, why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron? For when there is a change of the priesthood, there must also be a change of the law. He of whom these things are said belonged to a different tribe, and no one from the tribe has ever served as the altar. For it is clear that our Lord descended from Judah, and in regard to that tribe, Moses said nothing about priests. And when we have said, it is even more clear if another priest like Melchizedek appears. One who has become a priest not on the basis of a regulation as to his ancestry, but on the basis of the power of an indestructible life. For it is declared, you are a priest forever in the order of Melchizedek. The former regulation is set aside because it was weak and useless. For the law made nothing perfect, and a better hope is introduced, by which we draw near to God, and it was without an oath. Others become priests without any oath, but he became a priest with an oath when God said to him, the Lord has sworn and will not change his mind, you are a priest forever. Because of this oath, Jesus has become the guarantee of a better covenant. Now there have been many of those priests since death prevented them from continuing in office, but because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he is always lives to intercede for them. Such a high priest meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifice day after day, first for his own sins, and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. For the law appoints as high priest men who are weak, but the oath which he came after the law appointed the Son who has been made perfect forever. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Let us pause for a moment of prayer. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Ikaw ay isang makapangyarihan, Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga attributes mo for who you are, Lord. Hindi ka nagbabago. And ang kapangyarihan mo ay kung ano noon, ngayon, at kailanman, ito ay unchangeable, unstoppable. Ikaw yun, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, sa umagang ito, patuloy naming maranasan ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Maghari ang kapayapaan sa aming puso at maging sa aming pong kalagitnaan sa oras na ito. At ikaw, O Diyos, ay patuloy na maluwalhati at maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong makaupo. So kanina ay yun po nabasa natin ang sulat po sa Hebreo chapter 7. So I will be giving yung ilang mga katotohanan po, and prior po doon ay kaunting summary context po ng Hebrews chapter 7. So dito po sa Hebrews chapter 7 is a part of a larger argument in the Bible that Jesus is the superior high priest. The chapter uses the figure of Melchizedek, a priest from the Old Testament, to show how Jesus' priesthood is superior to the Levitical priesthood. So, bago ko po ituloy yung mga key points po patungkol po sa Hebrews chapter 7, alam po natin na ang Hebrews chapter 7 is a long discourse. Meaning to say, mahabang pagtuturo po patungkol sa pagiging high priest ng ating Panginoon. Probably, doon pa lamang sa chapter 1, mga preceding chapters, nakita na ho natin yung statement, sabi po doon, yung pagiging high priest ng ating Panginoong Jesus ay ayon o natutulad sa high priest in the order of Melchizedek.
Lagi po yun, mapapansin niyo po yun. Starting, I don't know kung chapter 2 na yun, 3, 4, 5, lagi in the order of Melchizedek. So, sa chapter 6, pansamantala ay nahinto yung discourse na ito at biglang-bigla pumasok yung warning. Warning na sabi po, dapat ay huminto na kayo doon sa pagpapractice o doon sa mga elementary teachings di ho ba? Dapat itutuloy yung high priest ni Melchizedek. Pero somehow, biglang-bigla ay na-stop po nung author. At pansamantala ay ipinasok po yung mga warning. Dapat ay mga nagtuturo na kayo sa mga panahong ito. Kaya lang, dahil sa balik-balik kayo doon sa mga elementary teachings, yung mga, sabihin natin, yung mga basic teachings, pansamantala ay huminto at in-stop po yung pagtuturo o yung tinatawag nga pong a long discourse regarding the high priest of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi po dito, yung chapter 7 ng Hebrews is a part of a larger argument in the Bible that Jesus is the superior high priest. So the chapter uses the figure of Melchizedek, a priest from the Old Testament, to show how Jesus' priesthood is superior to the Levitical priesthood. So biglang-bigla, pumasok si Melchizedek. So parang titingnan natin, sino si Melchizedek? Kasi, you will notice in chapter 7, si Melchizedek, though sabi po doon, nung ma-encounter niya si Father Abraham, going back to Genesis chapter 14, si Melchizedek po ay isang priest at isang hari. So yun po yung pagkakakilanlan kay Melchizedek. Kaya lang, wala siyang ancestry. Wala po siyang genealogy. Hindi po naitala ng banal na kasulatan sino ang kanyang mga magulang, kailan siya nagsimula, at kailan natapos po yung buhay ni Melchizedek. So, naging silent po ang Biblia patungkol po sa mga bagay na ito na magdi-describe doon po sa katauhan ni Melchizedek. Okay. So, meron po mga ilang key points dito. Melchizedek is superior to Abraham. The author shows that Melchizedek was superior to Abraham who paid him tithes. And then, Melchizedek priesthood is superior to the Levitical priesthood. The author showed that Melchizedek priesthood is superior to the Levitical priesthood, which was temporary and flawed. Flawed meaning damaged or imperfect in some way. So, yun po yung pagpapakilala po dito. Yung mga mahahalagang bahagi na itinuro po ng may akda ng Book of Hebrews. And Jesus' priesthood is superior to the Levitical priesthood. It is sinless, it is perfect, and unending. So, unlike po yung mga Levitical priesthood, o kaya yung galing po dun sa tribe sa ancestry ni Aaron, sila po ay makasalanan, imperfect, at nagtatapos po yung kanilang mga buhay. Unlike doon po sa priesthood ng ating Panginoon, sabi po dito, it is sinless, it is perfect, and unending. And Jesus is the high priest of a greater covenant. So, meron pong new covenant, unlike sa Old Testament, though hindi naman po natin dinidisregard yung lumang tipan. Kasi, makikita natin yung lumang tipan, yung batas na ibinigay through Moses, ay kinailangan po ito ng bansang Israel noong mga panahon na yon sapagkat sila po ay bagong-bagong nakikipamuhay. So, out of Egypt, bagong-bago po silang grupo, hindi nila alam kung saan nila ilalagay ang mga sarili nila, paano sila susunod sa mga batas ng Diyos, kung kaya't kinailangan na ibaba po yung batas ni Moses through sa pamamagitan po ng Diyos at ginamit po si Moses. So, there is a new or greater covenant. He is the priest in the order of Melchizedek. And the purpose of Hebrews is trying to continue his readers to break with the old system of sacrifices and rituals, instead embrace the better covenant. So,
ang hamon po ng may akda ng Hebrews ay ihinto na natin yung mga pagsasagawa ng mga lumang yung mga old sacrifices, mga rituals, at ngayon, napapanahon na, sabi, i-embrace natin ano yung nais na, yung new covenant na ito sa pamamagitan ng ating Panginoon ay i-embrace na natin. Okay, as we going through, in chapter 5, the author of the Hebrews began to explain how Jesus functions as humanity's ultimate perfect high priest. This included a reference, yun nga po, yung mysterious Melchizedek, a figure from the Old Testament story of Abraham. That explanation was interrupted with one of these letters' many warnings against faithlessness and apostasy. So, yun nga po sa chapter 5, no ho, pagpapatuloy ng mga pagtuturo patungkol po sa humanity ng ating Panginoon bilang high priest. So, sabi po doon, bilang tao, nagkatawang tao, alam niyang makipag-ugnayan sa atin. At alam niya yung ating mga pinagdadaanan. Alam niya yung nararamdaman natin bilang tao sapagkat ang ating Panginoon mismo ay naging tao. So He could deal with us as a human. So He knows ano po yung pinagdadaanan ng bawat isa. So yun po ay sa pagiging human ng ating Panginoon. Now, as we proceed to our sa message na ito, the priesthood of Melchizedek. So, sa chapter 7, verses 1 to 10, makikita natin yung person of Melchizedek, and then hindi lamang po yung person of Melchizedek, even yung greatness po niya. So, dito po sa chapter 7, 1 to 3, yung person po niya, sabi po doon, King of Salem and priest of God Most High. Referring to verse 1a, and then next, his name means King of Righteousness. And then also, King of Salem means King of Peace. So alam po ninyo, itong mga katagang ito, King of Righteousness, King of Peace, maging sa Book of Isaiah, naiano na po ito naihula na. Ang prinsipe ng kapayapaan, at hindi lamang po yun, yung King of Salem, King of Peace, and even the King of Righteousness ay paparito. Sa Isaiah po ay naipangako na ito, naihula na ito na mahabang panahon bago dumating ang ating Panginoon, ay naihula na ito na ang prinsipe ng kapayapaan ay tutungo sa lupa at siya ay maghahari. So ang hatid po niya ay kapayapaan at ang hatid din po niya ay katwiran. And then, without father or mother, without genealogy, without beginning of days or end of life, like the Son of God. So, katulad daw po ng anak ng Diyos, He remains a priest forever. Probably if you've been listening last Thursday, even yung lecture kanina sa Sunday school, habang pinakikinggan ko yung attributes, yung mga character ng Diyos, even dun sa Messianic Psalms, na kung saan may hula na kung sino yung hari, no? So, during the time of King David, inihula na niya, or nabanggit na niya yung paghahari ng ating Panginoon. Though probably, hindi niya alam na, probably he's not referring to his own, to his own son, King Solomon. Kasi after Solomon, nagkaroon ng divided kingdom nahati na yung kaharian. So, parang tatanungin natin, parang hindi naman makatotohanan na yung paghahari na yun ay magtutuloy-tuloy dahil pagkatapos nga ni King Solomon, nagkaroon ng divided kingdom. But again, this has something to do with messianic prophecy, messianic promise, messianic king, na ang walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Jesus. So, hindi man alam ng mga may akda, even sa Psalms, si Haring David, sino yung mga pinatutungkulan niyang yun, pero somehow, nangusap na ang Diyos sa kanya upang maitala na sa kasulatan
sino itong maghahari ng magpakailanman, na ang kanyang kaharian ay unending, hindi magtatapos at hindi natatapos. So even yung lecture kanina, yung ano ang Diyos. So siya yung creator. He holds the universe in His hands. Hawak-hawak niya ang buong mundo sa kanyang kamay, sa kanyang palad. At sumunod po doon, yung mga nabanggit na po doon, yung kanyang mga attributes, He is unchanging God. Hindi siya nagbabago. Kung sino ang Diyos noon, ngayon, at sa hinaharap, siya pa rin. So, pagpapatuloy po ito na ano ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, yun po yung person of Melchizedek that somehow, he is a typology ng ating Panginoon. Na, as I have said, dun sa Isaiah, may naihula na ang ating Panginoong Jesus, He will be the King of righteousness at hindi lamang po yun, King of peace. And then as we proceed, the greatness of Melchizedek, in chapter 7 pa rin, verses 4 to 10, and then we have also reference here in Genesis chapter 14, 18 to 20. So dito po, kung babalikan po natin ang lumang tipan sa Genesis chapter 14, dito po ay nagkaroon ng mga gera, mga pag-aaway-away ng mga kaharian. Yung 5 kings against 4. So imagine nagkaroon ng mga allied, yung 5 hari, nilabanan yung 4 na hari. And it so happened, si Lot, nandun siya sa panig ng 4 na hari. At nangyari, natalo po nung 5, yung 4 na hari, at kasama po doon ay naging, sabihin natin, parang prisoners of war, itong si Lot at yung buo niyang sambahayan. Kasi kinaptured po sila nung 5 hari at tangay-tangay sila. Dinala po sila doon sa kanilang lugar. At meron lamang nakatakas na isa at nagsabi kay Abraham, sabi niya, si Lot at ang kanyang buong sambahayan ay nakaptured. At under nga po sila nung 5 hari na kinubkob sila. Then what's next? Meron pong sumanib doon sa puwersa ni Abraham. 3 tao yung binanggit po doon sa Hebrews 14. 3 po sila. At doon po sa 3 yun, ay nakapag-gather po si Abraham, I think 318, na mga, yung mahuhusay sa pakikipaglaban. So itong 318 na ito na lalaki, na sabi po ay galing mismo sa kanyang, galing sa kanyang household, o dun kung saan man siya, ay galing sa kanya itong 318 na ito na mga lalaki na mahuhusay sa pakikipaglaban. So ginather po niya itong 318 na ito at hinabol po nila yung 5 hari. At nung gabing yaon ay he divided the 318 into 2. Dalawang bahagi at kinubkob po nila yung 5 haring ito at natalo po nila yung 5 hari. And then he go back to his place. At dito ay meron 2 haring kumatagpo sa kanya. Yung una, yung hari ng Sodom. At pangalawa ay dito po si Melchizedek. Na sabi po doon, Abraham acknowledged Melchizedek as a priest of God Most High. So, kahit na si Abraham, masasabi natin, Abraham is a great person. Why? Kasi di ho ba, yung promise ay ibinigay ng Diyos sa kanya. I will make you great. Yun yung promise ng Diyos kay Abraham. Magiging napakarami mo. Pararamihin ko ang yung lahi at mula sa lahi mo ay hindi siya kayang bilangin. So, God alone ay kinumpare niya yung promise na ito na yung seed ni Abraham would be like to the stars in the sky and even yung mga buhangin sa karagatan. So, ganun kadami yung magiging lahi mo. So dito, pagpapakita na kahit na si Abraham ay great
man of God. Pero dito ay nirecognize ni Abraham si Melchizedek that Melchizedek is greater than him. So mas great ito, mas makapangyarihan si Melchizedek compare sa kanyang sarili. Though he acknowledged na meron pangako ang Diyos sa kanya, pero somehow na-acknowledge niya, na-appreciate niya na si Melchizedek is a priest from Most High God. Siya ay isang pare mula sa isang makapangyarihan na Diyos. At hindi lamang po siya priest, he is also a king. During the Old Testament, maliban po kay Melchizedek, hindi po pinagsasama yung office ng hari sa dalawa, pagiging hari at pagiging priest. Kasi may parang paglalaban ng interest of somehow hindi pwedeng makapanaig o yung pagiging rulership mo sa isang bansa at the same time being a priest. So hindi po ito pinagsasama, magkahiwalay po ito. Maliban nga lang po kay Melchizedek na binilang po siyang priest and king. And the rest it's either priest or king. You will notice in 1 Samuel chapter 13. Dito po ay meron pakikipaglaban sina Haring Saul. Meron silang paglalaban. And then nangako si Prophet Samuel, sabi niya, darating ako upang maghandog kay Yahweh. Meron paghahandog Di ho ba, during the Old Testament, nag-o-offer sila just to get the approval of God. And then, yung approval na yon, in a sense na ang Diyos ay ipagpapalain sila at hindi lamang po yun, ang Diyos ay nasa panig nila at sila'y pagtatagumpayin ng Diyos laban doon sa war na yun o kung sino man po yung kaaway nila. Pagtatagumpayin sila ng Diyos against their enemy. So dito, meron pakikipagbaka sina King Saul. Subalit, hindi po dumating sa takdang panahon itong si Samuel, kaya labis na nagulumihanan si Saul at dahil nagkakagulo na yung kanyang mga sundalo niya, nawawalan na po sila ng loob at iniisip niya na kung wala pang paghahandog na mangyayari, somehow ay matatalo kami ng aming kalaban. Kaya ang ginawa ni Haring Saul ay nag-offer siya kay Yahweh. Right after po, nung kanyang paghahandog na yon, dumating si Prophet Samuel. At sabi ni Samuel, ano itong ginawa mong hari? Alam mo ba, sa ginawa mong yan, ang Diyos ay hindi nalugod sa iyo at ang iyong paghahari ay, sabi po doon, nagtapos na. Magtatapos na ang paghahari mo dahil sa iyong disobedience. Dahil ikaw ay sumuway doon sa ipinag-uutos ng Diyos. So, again, sabi ko po, at even ang Bible ay nagpahayag na yung king and priest ay hindi po ibinibigay sa isang tao lamang, maliban nga po sa pagkaka-mention dito kay Melchizedek. At natatangi din po ang ating Panginoon dahil ang office po niya ay king, priest, and prophet. So tatlo po yung ginampanan na titulo ng ating Panginoon, king, priest, and prophet. So Abraham acknowledged Melchizedek as a priest of God Most High. Yun po ay sa Genesis chapter 14, verse 20. And next, Melchizedek's order of priesthood was one of kingship, peace, and righteousness, not depend on genealogical descent. So, yung priesthood daw po ni Melchizedek is of kingship, peace, and righteousness. And next po, it is eternal. Without known beginning or end. Yun po ay sa Psalms 110 verse 4. And then Hebrews chapter 5:6, Hebrews chapter 6:20, and Hebrews 7 verse 21. So, sandali po, nais ko pong balikan yung Hebrews, yung
Psalms 110, verse 4. Ito po yung ipinapahayag po dito. 110 verse 4. The Lord has sworn and will not change His mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. So, kita natin itong messianic prophecy na ito, o itong messianic psalms na ito, kahit nasa lumang tipan pa lamang, ay meron na pong mga prophecy regarding po sa ating Panginoon that His priesthood is forever in the order of Melchizedek, at meron pong oath, meron pong covenant, meron promise ang Diyos doon sa pangakong ito sa ating Panginoong Jesus. So it is eternal, without known beginning or end. So yun nga po ay sa Psalms 110 verse 4, Hebrews 5:6 and 6:20, 7:21. And next, Melchizedek was superior to Abraham, and therefore to the Levitical priesthood descended from Abraham. So it was superior to Abraham, and therefore to the Levitical priesthood descended from Abraham. So ibig sabihin, mas makapangyarihan, superior yung kanyang pagiging priesthood dahil nung nakatagpo po ni Melchizedek si Abraham, wala pa po yung mga Libay. Wala pa po yung lahi ni Aaron. Nandun pa lamang po siya sa katawan ni Abraham at hindi pa ipinapanganak itong tribe of Libay. Wala pa po sila. Kaya ito po ipagpapakita na superior yung priesthood ni Melchizedek sapagkat siya po ay nandun pa lamang sa parang pangako pa lamang ito ng Diyos kina Abraham na he will be the father of many nations. Now, as we proceed here, the Levitical priesthood. Itong Levitical priesthood na ito, ilan points po ito? It's imperfection, no po? Bakit? Dahil sila po ay mortal, subject to death, namamatay. Tapos, mapapansin po natin, dito po sa pagpili ng mga priest, mga high priest, isang tribe lang po ito, from the tribe of Levi. At mula po doon sa tribe na yon, di ho ba sina Moses at Aaron. Sila po yung pinili ng Diyos na maglilingkod sa loob ng templo. Other than Levi, wala pong pwede. At alam din naman natin na ang ating Panginoon ay hindi po siya galing sa tribe of Levi. Anong tribe po siya nanggaling? From the tribe of Judah. Kaya, di ba, sa bagong tipan, di ho ba, meron yung mga taong may karamdaman. I think yung bulag na, nung alam niya na paparaan doon ng ating Panginoon, nagsisigaw siya. Sabi niya, yung Jesus, Son of David, have mercy on me. Kasi ito po'y patungkol doon sa paghahari ng ating Panginoon mula sa Davidic line at mula po doon sa paghahari ni Haring David. So may ibig pong ipakahulugan yun na mas nauunawaan nila na yung maghahatid ng kagalingan sa kanila ay mula doon sa line of David. Okay, so line of Judah. Okay. It's imperfection, and then change of priesthood, meaning change of law. So, verse 12 po yun, become priest on the basis of regulation to his ancestry, and then its regulation was weak and useless. Without an oath, that prevented them from continuing in office. And next po, need to offer sacrifices. Yun po ay sa verse 27. Day after day, first for his own sins, and then for the sins of the people. Kita niyo po gaano kahirap po yung mga naka-assign na trabaho po doon sa mga priests and even sa high priest. Sabi po doon, day after day, may pag-o-offer ng sacrifices. Una, sa kanilang kasalanan. Kasi hindi naman po sila Diyos na
hindi na sila magkakasala. Of course, nag-commit po sila ng kasalanan. Kaya, yung pagsasakripisyo nila, una, para sila ay malinis sa kanilang mga kasalanan. And next, meron pag-o-offer ulit. Okay, first for his own sins, and next, for the sins of the people. So may paghahandog muli. Para saan? Para doon sa mga tao. Okay. So ganun po kabigat yung kanilang mga trabaho na mag-o-offer araw-araw doon sa loob ng templo. At mind you this, lalo na po sa high priest. Ang high priest po ay once a year lamang po tumutungtong doon sa holy place. Once a year. Yung sa Day of Atonement. Na kapag hindi po nalugod ang Diyos sa kanila, kapag hindi tinanggap ng Diyos yung kanilang offering, it's either mamamatay yung high priest at sa buong taon na yon, as I have said before, sila po ay nasa ilalim ng sumpa. Sila ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Last Thursday nga, sabi nga doon sa message ni Pastor Dihuba, during the Old Testament, and alam din naman natin, nung ibinigay po yung commandments, parang sa ano yun yung sound ng kulog. Yung kulog, Dihuba, maging yung mga hayop natatakot sa kulog Kasi parang sobra yung sounds niya na talagang maghahanap ka ng tataguan mo, baka iniisip mo na anong mangyari, baka tamaan ng kulog at matutupok tayo. So, ganun po nagdi-deal ang Diyos during the time of the Old Testament sa pamamagitan po nung mga parang kulog na yoon. So, anong dinudulot nito doon sa mga tao? Sila'y natatakot. Okay. So, here, okay. Need to offer sacrifices day after day, first for our own sins, and then for the sins of the people. And next po, the law appoints high priests, men who are weak. So ito rin po mga priest na ito, meron din po silang kanya-kanyang kahinaan. If you still remember, di ho ba, si Samuel, batang-bata po siyang inihandog ng kanyang nanay doon sa loob ng templo. At habang under po siya sa parang pagtuturo po ni Eli, ay ilang beses po siyang nakarinig ng tinig ng Diyos na tinatawag siya. At ilang beses na tumatakbo siya at tumutungo siya kay Eli, ano po yun? Tinatanong niya yung kanyang small Panginoon, considering yun nga po yung si high priest Eli, sabi niya, ano po yun? Ilang beses yun? I think 3. Tapos finally na-realize ni Eli, ang Diyos ang tumatawag kay Samuel. So kahit na hindi pa siya grown up, hindi pa siya ganun talaga ka-matured, naririnig na niya na meron siyang pagkakatawag mula sa Diyos. And then finally sabi ni Eli, ganito, sabihin mo, ano po yun? So, yun po, tumugon siya doon sa tawag na yon at ano po ang nais ninyo. Bakit si Samuel po yung inihahanda? Though si Eli, meron po siyang 2 anak na mga priest din. Mga naglilingkod doon sa tabernacle, templo, pero somehow sila po ay mga corrupt. Nakakalungkot kahit na doon sa priestly ministry na ito, meron po palang mga corrupt na mga naglilingkod sa loob ng templo, sa loob ng synagogue. Kaya po, si Samuel ang next na inihahanda ng Diyos, hindi po ang anak ni Eli. Why? Because the 2 sons of Eli, po sila, mga corrupt priest po sila. Okay. So next we proceed here. And the priesthood of our Lord Jesus Christ. So the priesthood of our Lord Jesus Christ's high priesthood was
of the order of Melchizedek or ordained by God. Sabi ko nga po, ilang beses natin naririnig ano yung order of Melchizedek na ito, yung ordained by God. Again, as we go back to Psalms 110, verse 4, di ho ba, meron pangako meron ng covenant ang Diyos, meron oath ang Diyos kay Jesus na He will be a priest forever. Siya ay magiging pare magpakailanman. His priesthood is unending. It is eternal. At hindi po ito pabago-bago. So kanina nakita natin yung imperfection ng mga Levitical priests because they are human, subject for changes, subject for new laws, and then because of that, ay nahihinto yung kanilang pagiging priesthood. So Jesus Christ's priesthood was of the order of Melchizedek or ordained by God. So Hebrews 7:1-4, 14-17, and Psalms 110 verse 4. And then, Jesus' priesthood is based on the power of an indestructible life rather than on physical requirements like to the tribe of Levi. Why indestructible life? We know that our Lord Jesus Christ ay nabuhay po siya mula sa mga patay at hindi po siya nanatili doon sa grave. Kaya yung kaligtasan na ibinibigay po niya para sa atin ay available po. Available po yung kaligtasan na ino-offer ng ating Panginoon sapagkat merong pagkabuhay na maguli. Nabuhay po siya mula sa mga patay, kung kaya't yung priesthood ng ating Panginoon ay makapangyarihan. So, based on the power of an indestructible life rather than on physical requirements like the tribe of Levi. So, next, Jesus' priesthood is a guarantee of a better covenant with God. So, meron pangako ang Diyos. Mas mainam, mas maganda, mas mapanghahawakan natin yung mga pangakong ito ng ating Diyos. So, aren't you glad that we are serving the living God? Sabi po doon, si Melchizedek, priest of the Most High God. And now, dito ngayon ay tinutukoy ang ating Panginoon na siya ay Diyos na makapangyarihan. Yung priesthood niya ay order of the Melchizedek and ordained by God. Ang Diyos mismo ang nagtalaga nung kanyang pagiging priesthood. At hindi lamang po yun. At ito po ay base sa isang kapangyarihan mula sa kamatayan, siya ay binuhay ng Diyos. In the same manner na tayong lahat ay mabubuhay. So kung tayo man po ay makakaranas ng kamatayan, tayo po ay bubuhayin ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? So may pagkabuhay na muli sa ating Panginoon. At sumunod po, Jesus' priesthood is a guarantee of a better covenant. Merong katiyakan na yung covenant na ito ay mas maganda. Mas mas mainam pa compare po doon sa lumang covenant, doon sa old covenant na ibinigay po na sabi ko nga kanina, ang hatid nito kapag sila ay nasa ilalim ng sumpa o galit ng Diyos, takot. Under sila sa curse. For the whole year, nasa ilalim sila ng sumpa at galit ng Diyos. So ano po yung namamagitan po doon? Yung takot. Unlike po dito, sabi po doon, we can draw near to God. Maaari na tayong lumapit sa isang Diyos na buhay, isang Diyos na makapangyarihan, at Diyos na may hawak, Diyos na may control ng lahat-lahat sa atin. So ano man ang mangyari, ang Diyos ang may alam ng lahat. So bago ko po tapusin ito, tapusin ko po yung ilang mga patungkol sa priesthood ng ating Panginoon. Next po dito, it is permanent. It is sinless and perfect. At hindi lamang po yun. It is eternal. Unlike the Levitical priesthood, temporary and subject to death. And finally, sabi po dito, Jesus intercedes
continually. Ito po yung ministry ng ating Panginoon sa langit ngayon. He is at the right hand of the Father and He is interceding for us. He is the mediator of, sabi po doon, mediator siya ng Diyos at ng tao. Kasi hindi natin kayang, wala tayong paraan upang umabot doon sa isang Diyos na banal. Kung kaya't ang ating Panginoon, sa Korinto yun, He became a sin for us. He offered Himself for us. So siya ay naging kasalanan, kinuha niya yung pagkakasala natin, at tayo ay tinubos niya sa kasalanan. Tinubos niya tayo sa sumpa ng kasalanan. Tinubos niya tayo sa sumpa ng kamatayan. So sa lahat-lahat ng mga sumpang ito, ang Diyos ang siyang tumubos sa atin. So, as I conclude, before I conclude, yung pagiging high priest na ito ng ating Panginoon, we have seen the priesthood of Melchizedek, and then the imperfection of the Levitical priesthood. And here we also see the priesthood of our Lord Jesus Christ. And now, actually parang very short lang to, na i-share ko doon last time sa mga leaders, last year, nagpapasalamat ako sa Panginoon. I have given a chance to visit Japan. Talagang favor ng Lord. Sabi ko nga sa inyo last time, kapag pagbabasihan yung mga documents, mga certificate from the bank, automatic, bagsak, fail. Kasi alam ko na hindi kakayanin. Pero alam nyo, ang Diyos ay mabuti. Meron siyang mga ginamit na mga bahal sa buhay. So on our visit there, nakakatuwa kasi yung kaibigan ng aking hipag, yung babae nakapangasawa ng isang Hapon. Napakabait naman ng Hapon dahil napaka-generous. Inikot kami doon sa iba't ibang ng going to Fuji. Pero actually hindi naman talaga mismo Fuji. Siguro malayo pa sa Fuji. Mount Fuji. So Mount Fuji, tapos yung mga temples, ang dami nilang mga temples doon Alam niyo naman po siguro sa Japan, yung Diyos nila, hindi maganda yung Diyos nila, no? Matatakot kayo doon sa itsura ng Diyos nila. Kasi dragon So, dinala kami doon sa isang templo. Naghahanap siya ng coins. Meron kayong coins, sabing ganun, di naglabasan ng coins. Sige, itong coins na ito, parang aalogin ninyo. Tapos pag alog ninyo doon sa coins, meron parang isang altar doon, itatapon nyo doon. Tatapon yung coins, tapos magbabaw, magpapalakpak. Ano yung wish ninyo? Ano yung gusto ninyo? Sabihin ninyo pangalan ninyo, sabihin ninyo yung gusto ninyo, taga saan kayo? Kasi baka daw malito yung Diyos, hindi maihatid yung request ninyo. Sabi ko, ay pambihira naman yung Diyos, nalilito, hindi niya alam kung ano yung taga saan ako, ano yung gusto ko. At parang something na identify mo yung sarili mo. Sino ka? Saan ka galing? Ano yung gusto mo? So, dali-dali, nag-iskapo ako. Tumabi ako doon, hindi ako nag-participate doon sa paghahagis ng mga coins doon sa Diyos nila. So, alam nyo, hindi ganun yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Hindi siya Diyos na nalilito. Hindi siya Diyos na hindi alam kung saan ihahatid yung prayer request natin. Hindi siya katulad nung Diyos yung napuntahan namin doon. Sabihin mo, taga saan ka? Ano yung gusto mo? Magpakilala ka. Kasi baka daw malito at hindi maihatid yung kahilingan mo doon sa kanilang Diyos. So, hindi po tayo naglilingkod sa nalilitong Diyos. Tama? Hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos na hindi alam kung ano yung intent ng ating puso. Ang katotohanan, di ho ba,
hindi pa natin na ipaparating yung mga kahilingan natin, alam na ng Diyos yung intent natin eh. Alam na ng Diyos yung naisin natin. Alam na ng Diyos yung isip natin. Pero kailangan pa rin natin ipaabot sa Diyos ano yung gusto natin. Though hindi siya manghuhula, na paglapit mo, hulaan ko anong gusto mo. Mabigat ang pinagdadaanan mo ngayon, ano? Naghiwalay kayo ng girlfriend mo. So, hindi siya manghuhula, ano? So probably you have heard yung last, yung news ay sa Facebook, probably alam to nila Kagawad, di ho ba? Yung isang high school sa Pampanga High. Nakakalungkot. Hindi sila galing sa mahirap na pamilya, mga magulang nasa abroad nagtatrabaho sa ibang bansa. It's probably of the mental disorder. May mga bagay siguro na bumabagabag sa kanyang isip. We do not know. So nakakalungkot minsan, kapag wala kang kaugnayan, kapag wala kang isang tunay na kaugnayan, relasyon sa nag-iisang Diyos, hindi mo alam yung lugar mo. Hindi mo alam kung ano yung kalagayan mo. At katulad po ng mga nabanggit kong ito, nakakalungkot, pero somehow, may pinagdadaanan. So probably, alam ko, may mga kapatid tayo, iba't iba yung mga pinagdadaanan natin sa mga panahong ito. Ang Diyos ay hindi manghuhula. Alam niya yung kalagayan mo sa mga panahong ito. Probably, mahirap man, pero one thing we could assure, sabi po doon, God or Jesus is continually interceding for us. Patuloy po siyang nag-i-intercede sa atin. As a matter of fact, He is our mediator to God the Father. Siya yung nagmi-mediate sa atin. At siya yung parang nagpapaalala, Ama, anak mo yan, huwag mo siyang pababayaan. Samahan mo siya sa kanyang pinagdadaanan, tulungan mo siya sa kanyang kalagayan, sapagkat ang pag-asa niya ay nagmumula sa iyo. Sa atin lahat, na ang pag-asa ay sa Panginoon lamang, palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Lord. So the priesthood and the superiority of Jesus' priesthood, back in Hebrews chapter 7. So, in conclusion, Jesus' priesthood was in the order of Melchizedek. So, the priesthood of Melchizedek resembles that Jesus Christ, he was king and had neither beginning nor end. Katulad po ng priesthood ng ating Panginoon, same with Melchizedek, na sabi po doon, he was king and had no beginning or no end. Sila po'y parehong hari, wala pong simula at walang katapusan. And God's power in Jesus Christ's heavenly ministry, in contrast, all other priests, Jesus exercises His ministry now in heaven because death could not hold Him. So maging ang kamatayan, hindi po pwedeng pigilan ang ating Panginoon at panatilihin doon sa grave. So, He's now in heaven because death could not hold Him, and God's power complete His work of salvation in believers' life. So, in Hebrews 7, sabi po, and I think in Hebrews 9 pa rin, yung sakripisyong ito ng ating Panginoon, He did it once, isang beses lamang, at para sa lahat. So, yung sakripisyong yun, yung kamatayan na yun, ay minsan lamang naganap, at ang pangyayaring yun, at ang katubusan na yun, ay para sa lahat. And, okay, so yun po. So, purihin ang ating Panginoon. Let's all rise up. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Salamat
Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos, Panginoon, na alam mo ang aming kalagayan. Alam mo ang aming mga pinagdadaanan. Probably others are in the dark side of their lives right now. Lord, all we could say is, help us. Be with us. Your presence be with us right now. Salamat, Panginoon, sa mga assurance na ito. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na hindi nagbabago kailanman. And even as you have promised, heaven and earth will pass away, but not even a jot down. Kahit tuldok, kudlit, ay hindi magbabago sapagkat kami ay naglilingkod sa isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na hindi nagbabago, isang Diyos na hindi pabago-bago ng isip. And we thank you, Lord, for that truth. Thank you, Lord, sa mga katotohanan na ito. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Hawak mo ang lahat. Ikaw ang may kontrol ng lahat. At alam mo ang aming bukas. Kung kaya't wala kaming dapat ipangamba sapagkat hawak mo ang aming buhay. Wala kaming dapat katakutan. And even that, Lord, ay hindi namin dapat katakutan dahil ang kamatayan ay pinagtagumpayan mo na. In the same manner, Lord, alam namin na meron kaming pagtatagumpay laban sa kamatayan. Thank you, Lord, sa mga katotohanan ito. Dakilang Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang bawat kapatid sa iglesia. Samahan mo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga kalagayan sa mga panahong ito. Even in hard times, even, Panginoon, nandun sila sa mga difficult times, mga hard times ng buhay, sa madidilim na bahagi ng buhay nila, ikaw ay magbibigay ng pag-asa. Ikaw ay magbibigay ng kapayapaan. Ikaw ay patuloy na mararanasan ng bawat isa sapagkat ang hatid mo, Panginoon, ay kapayapaan. Kaya dakilang Diyos, ano pa ang dapat po naming hingin? Sapagkat ibinigay niyo na ang lahat sa amin. Lahat po ay napulfilled na sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. And even our lives and even our salvation, Lord, you have given it freely. Libre mong ibinigay sa amin. Kaya naman tinanggap po namin ang lahat ng ito nang may pasasalamat at Panginoon sa umagang ito. Dalangin ko po sa bawat mga magulang, samahan niyo po sila. Tulungan niyo po sila. Probably parents here who have their kids are going to their schools and providing for their needs. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. And thank you, Lord, for you are our provider. Thank you, Lord, for meeting their needs. Thank you, Lord, dahil yung mga pangako mo ay sobra-sobra, napakasagana, overflowing yung mga promise mo sa yung mga anak. And even sa mga bata na pumapasok sa kanilang mga schools, mga kabataan, mga young adults who come to their schools every day, to the universities, colleges. Lord, salamat. Pinapahayag po namin na sila po'y magtatapos ng kanilang mga pag-aaral. Salamat, Panginoon. Unlike other people or other kids who do not have a relation with you, they do not know that they're right standing before God. That's why they commit suicide. Yung iba, tinatapos nila ang kanilang buhay. Akala nila yun na yung pagtatapos ng kanilang buhay. Pero hindi pala yun sapagkat mayroon pang mga susunod na kahirapan silang mararanasan. Kaya Panginoon, salamat po sa mga kabataang ito.
sapagkat meron po mga magulang na nag-guide sa kanila. May mga pastors and even teachers and leaders who are here na nagpapahayag, nagtuturo ano ang right standing, sino si Jesus, sino ang Diyos sa kanilang buhay na maaari nilang lapitan sa mga panahon na sila ay nababagabag, na sila ay dumadaan sa mga problema. Thank you, Lord, for all these truths you have given to us. Lord, as we leave this sanctuary and as we go back to our houses this morning, as these people go back to their businesses, to their offices, to their mga bagay na mga pinagkakaabalahan nila. Salamat po sapagkat meron silang assurance that your presence will always be with them. Thank you, Lord, for the knowledge. Thank you, Lord, for the wisdom. Thank you, Lord, for your presence is being with them all the time. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, tinatanggap namin ang mga pagpapala na nagmumula sa inyo. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat po, Panginoon, ibinilang mo kaming matuwid sa iyong harapan. Salamat po sa aming Panginoong Jesus na siyang naging mediator namin tungo sa inyo. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang presensya ng banal na Espiritu ang siyang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen.